Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa Jiulong ay tumungo si Chen Fan, Mr. Shi at isa pang lalaki sa isang partikular na lugar. Ang lalaking kasama pala nila ay si Mr. Kui Qinghe, ang top lawyer ng Guangdao. Sinabi ni Mr. Kui na mayroong mangyayaring luxury cruise party mamayang gabi sa Victoria Harbor kung saan maaaring ma-enjoy ni Mr. Chen ang night scenery at iba't ibang uri ng mga masasarap na pagkain bukod pa dun mayroon din dong mga sikat na celebrity na pupunta. Gusto raw bang tumungo ni Master Chen doon? At bakit naman magiging interested si Master Chen sa mga ganoong uri ng events tanong ni Mr. Shi? Well, that's true, tugon naman ni Mr. Kui, ngunit since narito na raw ito sa Guangdao wala naman dong masama kung magle-let loose ito at maglilibot-libot. Sumakay na sila sa kotse, make sense sambit naman ni Chen Fan kung ganon ayos lang daw sa kanya na pumunta doon. Well, kung ganon tugon ni Mr. Kui, hayaan daw siya nitong matulungang makapagpalit ng damit bago sila tumungo doon na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan. Ilang sandali pa ay tumungo na sila sa Victoria Harbor kung saan naruroon ang cruise ship. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na walang nagbibigay ng interes sa kanya rito, pupunta na raw muna siya sa deck upang e-enjoy ang view. Nang bigla siyang nilapitan at tinawag ni Mission Master Chen, hindi niya raw inaasahang makikita niya ito rito. Chen sambit naman ng isang babae, bakit excited daw itong makita ang taong ito. Zinru sambit ni Mission, hayaan daw siya nitong ipakilala niya rito si Master Chen, 2 beses na raw nitong iniligtas ang kanyang buhay at idinagdag sa kanyang isip na ngunit ang parehong pagkakataon daw na yun, naghihiwalay din sila agad at ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ng lubusan ang mysterious na si Master Chen. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip yung 2 pagkakataon daw na pagkikita nila ni Miss Yun ay nagkataon lang at itinuturing niya lang daw si Miss Yun bilang acquaintance. Napatingin siya kay Miss Zinro at idinagdag na ngunit ang babaeng ito raw ay kahawig na kahawig dun sa magandang babae na lumuhod sa harap ng Buddha na minsan niya nang nakita nung sinuri niya ang rosary bracelet. O ganoon ba, sambit naman ni Miss Zinro kay Miss Yun sabay ngisi. Ang Master Chen daw na ito ay mukhang napaka-powerful. Nang biglang napatingin sa kanila si Nia Shunchen, ang anak ng director ng Waya Entertainment, isa sa mga manliligaw ni Miss Yun. Hindi pa raw nagpapakita ng ganitong look si Miss Yun kapag siya ang kinakausap nito. Young Master na sambit ng isa niyang kaibigan, mukhang napaka-chummy daw ng kid na yun kay Miss Yun. At idinagdag naman ng isa na ni hindi nga raw ito may kukumpara sa looks ng mga lalaking model na nasa kanilang company. Napansin ni Miss Zinro ang mga ito, patawa-tawa naman si Miss Yun habang kinakausap si Chen Fan, pasimpleng hinihimas ang likod nito, samandal sa balikat ni Chen Fan, nang bigla siyang binunggo ni Nia Shunchen. Uy, Young Master, niyabati naman ni Miss Yun at idinagdag sa kanyang isip na hindi niya raw gusto ang Young Master na ito na ang private life ay napakagulo. Chen sambit ni Nia Shunchen, ito raw ay hinihintay na ni Director Zhang at ng iba pa. Sumama raw ito sa kanya at makipag-toast kay Director Zhang, ngunit dumikit lang si Miss Yun kay Chen Fan na siya namang ikinainis ni Nia Shunchen. Sinabi ni Miss Zinro na ito raw ay si Chen Fan, ang life savior ni Yun Chen. Chen Fan sambit ni Nia Shunchen, pakiramdam niya raw narinig niya na kung saan ang pangalang ito. Sinabi niya kay Chen Fan na since ito raw ay kaibigan ni Chen, malamang ito raw ay mayroong extraordinary background. Saan daw ba ito nagtatrabaho ngayon? Nagtago si Miss Yun sa likod ng ating bida at sinabi naman ni Chen Fan na hindi pa siya nagtatrabaho, siya raw ay kasalukuyang nag-aaral pa lang sa Jinling Business School. Jinling Business School, pangising sambit naman ni Nia Shunchen at nagsabing hindi niya raw naaalalang may inimbita siyang Mr. Chen sa kanyang party. Nagtataka siya kung paano ito nakapasok. Security pal abasinyo ang taong ito, sigaw naman ng kaibigan ni Nia Shunchen sa mukha ni Chen Fan, nang bigla itong binigyan ni Chen Fan ng isang pektos na siyang naging dahilan upang ito ay lumipad. Isa lamang hamak na non-entity ngunit nang ahas na magingay sa harap ko, sambit ni Chen Fan. Napareact si Miss Zinro sa ginawa ni Chen Fan, ng ahas daw itong ihit-ang, at idinagdag naman ni Nia Shunchen na great, mukhang matapang daw itong kaibigan ni Chen.
Napasabi si Miss Yun sa kanyang isip na ang young master niya daw na ito ay mayroong malaking authority habang si Chen Fan naman ay ang taong mahal niya ng pasekreto. Ano raw ba ang gagawin niya? Sinabi ni Chen Fan kay Nia Shunchen na kapag nagbitaw pa ito ng isang kataga papatayin niya ito. Maniniwala daw ba ito sa kanya na siya namang naging dahilan upang matigilan si Nia Shunchen, habang tumawa naman si Miss Zinru. Haha, Chen mukhang ang kaibigan daw pala nito ay mahilig magbiro. Ano, sambit naman ang isang bisita. Mayroon dong ng ahas na mambanta sa young master ng Huwayi. Maliraw ba yung pagkakarinig niya? Mr. Chen, huwag kang mag-rush sa ad ni Miss Yun kay Chen Fan. Hasabat naman ni Nia Shunchen, sinabihan si Chen Fan na pinagbuhatan daw nito ng kamay ang kanyang kaibigan at binantaan siyang patayin sa mismong party niya. Kayang-kaya niya raw itong ipakulong. O talaga ba ganoon kaka-powerful? Tugon naman ni Chen Fan. Of course, sambit ni Nia Shunchen, maaari daw itong humingi ng tawad sa kanyang kaibigan at hanggang patawarin lang siya nito, nakahanda raw siyang palampasin ang bagay na ito para sa kapakanan ni Chen Chen. Sinabi ng kaibigan ni Nia Shunchen na gusto niya itong lumuhod sa harap niya at humingi ng tawad. Lumuhod at humingi ng tawad? Patanong na sambit naman ni Chen Fan. That's right, dugtong ni Nia Shunchen, ang kailangan lang daw nitong gawin ay ang lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng kanyang kaibigan, at isasawalang bahala niya na ang nangyari. Young Master niya, sigaw ni Miss Yun. Tinawag siyang bitch ni Miss Zinru. Sa isip nito hindi raw ito namatay pagkatapos ng lahat ng ginawa niyang scheme. Ganun pa man, pagkatapos nito tiyak na madidisappoint ng husto si Young Master niya. Hindi na raw ito magkakaroon pa uli ng chance ang makipag-rival sa kanya. Samantala sa kabilang dako naman ay makikitang kakarating lang ng director ng Waya Group na si Nia Zhang, ang ama ni Nia Shunchen. Director niya, sambit naman ng matanda, ang party daw nito ay napaka-extravagant, binook daw nito ang buong Princess Swan. What a star-studded event. How kind of you, Master Q. Tugon naman ni director niya, ganun pa man gusto niya raw itong abalahin sa pagkakataong ito, upang mag-fix ng meeting para sa kanya at kay Mr. Chen. Ang matandang ito pala ay si Master Q Lun, isa sa top 10 masters ng Hong Kong. Sinabi niyang ang status daw ni Mr. Chen ay napakataas, at ang existence nito ay napaka-mysterious. Barely niya nga lang daw itong kilala, ganun pa man hahanap siya ng paraan upang maipakilala niya si director niya doon. That's right, tugon naman ni director niya, talagang ang status daw ni Mr. Chen ay napakataas. Ito raw ay hindi ma-achieve ng isang ordinaryong tao lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad at idinagdag ni Master Q na si Mr. Chen ay dadalo sa Suan International Event sa susunod na ilang araw. Pagdating ng araw na iyon ay ipapakilala niya raw si Director Nie sa mga magulang ni Mr. Chen. Isa pa, maaaring si Mr. Chen daw ay isang master, ngunit still ito pa rin daw ay isang young man na maaaring mahumaling sa isang beauty. Hahahatugon naman ni Director Nie na iintindihan niya raw ang ibig nitong sabihin. Marami raw silang mga magagandang babae rito sa kanilang entertainment business at idinagdag sa kanyang isip na pipilitin niya raw si Yun Chen na akitin si Mr. Chen. Nang biglang nakita ni Director Nie si Chen Fan, "Uy Mr. Chen," hindi niya raw inaasahang pupunta ito sa kanyang party, ito raw ay encouraging. Ngunit hindi ito pinansin ni Chen Fan kaya humingi na ng tulong si Director Nie kay Master Q. Ipinakilala naman agad ni Master Q si Director Nie kay Chen Fan. Mr. Chen palagi daw siya nitong ina-admire, at matagal na siya nitong gustong makita. Totoo yun Mr. Chen, dagdag naman ni Director Nie sabay bow. Master Chen, maaari daw siya nitong tawaging Xiao Nie na siya namang ikinagulat ni Nia Shunchen na patanong sa kanyang isip bakit tila napakasaya raw ng kanyang ama nang makita ang Chen Fan na ito. Ano ito? Ano ang nangyayari dito? Father, sigaw ni Nia Shunchen. Mr. Chen, sambit naman ni Director Nie, ito raw ay ang kanyang anak. At sinabi niya kay Nia Shunchen na ang taong ito ay si Mr. Chen. Ang bagong billionaire ng Gangdao Island. Ano, hindi raw ba nito winilcome si Mr. Chen? Ito raw ay ang Chen Baechuan na nag-invest ng tens of billions na assets mula sa Zing family at sinasabi ring namatay sa mga kamay nito si Zhou Daoji na siya namang ikinagulat ng mga kaibigan ni Nia Shunchen at ng iba pang mga bisita. Ano siya si Chen Baechuan? Patanong na sigaw naman ni Nia Shunchen, ngunit bigla siyang sinampal ng kanyang ama. Nasaan daw ang paggalang nito? Sinabi niya nang ito ay si Chen Baechuan ngunit hindi niya pa rin ito tinatawag na Mr. Chen.
makikita ang ekspresyon ni Nia Shunchen habang nakatitig kay Chen Fan. Damsambit naman ni Miss Zinru sa kanyang isip, hindi niya raw ini-expect na ang kaibigan palang ito ng beach na ito ay isang great billionaire. Chen Fan, ikaw si Chen Baekhyun o si Sunny Miss yun? Anong nangyari, sigaw naman ni Director Nia kay Nia Shunchen. Ano, na-offend daw ba nito si Mr. Chen? Kumuha ng isang glass ng alak si Chen Fan at nagsabing hindi naman, gusto lang daw nitong humingi siya ng tawad. You damn child, sigaw naman ni Director Nia. Mr. Chen, pakiusap, spare daw nito ang buhay ng kanyang family. At sinigawan si Nia Shunchen na humingi ng tawad kay Mr. Chen ngayon din. Subalit sumigaw lang si Nia Shunchen na bakit daw ba dinidepensahan ng kanyang ama ang taong ito. Hindi raw ba't ito ay isa lang namang thief na nagnakaw sa mga assets ng Zing family, bakit naman daw siya magbabaw sa taong ito? You insolent child, sigaw ni Director Nia sabay turo sa kanyang anak. Sinabi ni Nia Shunchen na kanina hindi niya raw alam na ito ay si Chen Baekhyun. Ngunit pinagbuhatan daw nito ng kamay ang kanyang kaibigan at inagaw ang kanyang babae, kaya paano naman daw ang kanyang compensation? Compensation, patanong na sambit naman ni Chen Fan. Sinabi niya na raw kanina pa na kapag nagpatuloy pa ito sa pagsasalita ng nonsense papatayin niya ito. Sa tingin daw ba nito nagbibiro lang siya? Hasambit ni Nia Shunchen. Hanggang ngayon nagbabanta pa rin daw ito. Hasambit ni Chen Fan. Ano, nadagdag naman ni Nia Shunchen, nasaan na raw ang tapang nito ngayon? Nang biglang may tumama sa kanyang ulo, nanatiling nakatayo, hindi na nakapagsalita pa. Nagtaka naman si Director Nia nang mapatingin sa kanyang anak, nagtanong kung ano ang nangyari dito. Hey, sigaw niya, paano raw ang nangyari? Nia Zong, sabat naman ni Master Q, ito raw ay namatay na. Idinagdag sa kanyang isip na ito raw ay isang ekstraordinaryong bagay. Totoo raw ba yung sabi-sabi na naabot na ni Mr. Chen ang domain ng immortal stage? Ano, sambit ni Director Nia sa kanyang pagkagulantang patay na ang anak niya? Humakbang si Chen Fan. Sinabi ng mga tao na si Zhao Daoji daw ay namatay sa mga kamay ng taong ito at ngayon ay si Nia Shunchen. Ang master daw na ito ay hindi maaaring insultuhan dahil, nang biglang lumingon si Chen Fan sa mga ito at nagsabing sige, insultuhan pa raw nila siya at matitikman nila ang kamatayan. Mr. Chen, sambit naman ni Master Q, mukhang dito na raw magtatapos ang party na ito. Kung gusto na nitong umuwi ihahatid niya ito. Napa-flinch si Miss Zinru nang biglang lumingon si Chen Fan sa kanya, nanlambot ang mga tuhod, at hindi naman malaman ni Miss Yun kung ano ang gagawin. Yun Xiao, saad naman ni Director Nia, samahan daw nito si Mr. Chen para sa kanyang behalf, na siya namang agad na sinang-ayunan ni Miss Yun. Binuhat ni Director Nia ang kanyang anak, tumulo ang luha, humarap siya sa mga bisita at nagsabing ang kanyang anak ay nagkaroon ng heart attack kaya patawad kung nabigla niya ang mga ito. Hindi niya na raw sila masasamahan pa rito. Makikita ang reaksyon ng mga bisita. Sinabi ng isa na si Chen Baekhyun daw ay lubhang nakakatakot, hindi raw ito maaaring ma-provoke, kaya raw nitong pumatay sa pamamagitan lang ng salita. Terrible, sambit ng isa. Nagturo naman ang isa pa at nagsabing ngunit nakita daw ng kanilang mga mata na ang bagay na ito ay kagagawa ng Chen Baekhyun na yun, kaya paano raw nasabi ni Director Nia na namatay sa heart attack ang kanyang anak. Shut up, sabat naman ang isa sabay tapik sa balikat nito. Sinabi lang daw yun ni Director Nia dahil ayaw niyang kalabanin si Chen Baekhyun. Besides, kahit na nakita pa nila na si Chen Baekhyun ang pumatay kay Nia Shunchen, mayroon daw ba silang maipapakitang ebidensya na siyang naging dahilan upang matigilan ang lalaki? At idinagdag naman ng isa na si Director Nia ay isang matalinong tao, mas ayos na yung nangyari kaysa sa maubos ang buong pamilya nito. Idinagdag naman ng isa pa na si Director Nia daw ay mayroong maraming mga illegitimate na mga anak, kaya ang mawalan lang ito ng isa ay mas better pa rin para sa kanya. Sa deck naman ng cruise ship ay nagtanong ang isa kay Director Nia kung ano ang gagawin nila, maghihiganti daw ba sila? Maghiganti, patanong na tugon naman ni Director Nia, kasalanan daw ng batang ito ang lahat ng nangyari, dahil lang sa isang babae namatay ito at muntik pang mawasak ang kanilang buong family. Idinagdag sa kanyang isip na kung ang anak niya lang ang namatay maaari pa siyang umakyat uli, ngunit kapag ang buong pamilya niya na ang nawasak mas gugustuhin niya parong mamatay na lang. Kung hindi mapapahupon ni Yun Chen ang galit ni Mr. Chen, sino pa raw ba ang maaari niyang gamitin, at inutusan niya ang isa na tawagin si Li Zinru.
Ilang sandali pa sa isang silid ay makikitang nagbabasa ng isang libro si Chen Fan nang biglang mayroong kumatok. Come in, sambit niya at idinagdag sa kanyang isip na kilala niya raw kung sino ito. At makikitang pumasok si Lee Xinru at Director Nie. Mapapansin ang ekspresyon ni Miss Xinru na pasabi sa kanyang isip na kung hindi lang daw siya tinakot ni Director Nie, hindi niya raw gagawin ang bagay na ito. Tinanong ni Chen Fan si Director Nie kung ano ang kailangan nito sa kanya. Mr. Chen, sambit naman ni Director Nie, sa araw na ito raw ay na-offend ng kanyang anak, kaya bilang apology mayroon daw siyang ibibigay na regalo. Idinagdag na ngayon niya lang daw nalaman na kaibigan pala nito si Miss Yun Chen Chen, kaya sa natitirang career ni Miss Yun sa kanilang organization ipinapangako niya rong ibibigay nila rito ang lahat ng mga resources at support. Ano ang gagawin ko, sambit ni Miss Xinru sa kanyang isip. Miss Yun, saad naman ni Chen Fan ano raw ang patungkol kay Miss Yun, at tinanong niya si Director Nie kung ano ang gagawin nito para sa kanya. Mr. Chen, sambit naman ni Director Nie, hindi niya raw alam kung ano ang gagawin niya upang mapatawad siya nito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung kailan niya ba sinabing kakalabanin niya ang family nito. Inoffend siya ng anak nito at pinatay niya na ito. Wala rong kinalaman dito ang family ni Director Nie. Ngunit ano, gusto raw ba nitong maghiganti? Hindi Mr. Chen, hindi ako magtatangka, tugon ni Director Nie, at sinabi naman ni Chen Fan na kung ganun umalis na ito. Tumalikod na si Director Nie, at napasabi sa kanyang isip na mukhang tanging magagawa niya na lang daw sa ngayon ay ang dahan daw ang lumapit kay Mr. Chen at umalis na siya. Mr. Chen, pangiting bungad naman ni Miss Xinru, ngunit biglang nanlambot ang kanyang tuhod nang sinabi ni Chen Fan na pumunta ito sa temple, hindi raw ba, kung saan mayroong kalbong monk na nagbigay ng bead sa kanya. Nagulat si Miss Xinru dito, nagtanong kung papaano nalaman ni Chen Fan ang patungkol sa bagay na iyon. Nagpalitan ng dalawa patungkol sa beads at kalbong monk, master of the Buddhist temple, faming sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip. Sinabi ni Chen Fan na maaari na itong umalis na siya namang nagpa-flinch kay Miss Xinru. Mr. Chen, sambit niya, maaari daw bang hayaan siya nitong manatili muna rito kahit na ngayong gabi lang, tiyak na papatayin daw siya ni Director Nie kapag nalaman nitong umalis siya rito. Hasambit ni Chen Fan, mas natatakot ito kay Nie Zhang kumpara sa kanya, ngunit umakyat lang sa kama si Miss Xinru at lumapit kay Chen Fan. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na although si Lee Xinru ay interesting, ngunit marami na raw siyang nakitang mga goddess sa buong universe na lubhang napakaganda at napakalakas. Sinabi ni Chen Fan na naiintindihan niya raw ang binabalak nitong gawin, ganun pa man mayroon daw siyang bagay na nais ipagawa kay Miss Xinru. Excited namang nagtanong si Miss Xinru kung ano ito, sumagot si Chen Fan na tulungan siya nitong i-take care yung babaeng nagngangalang Shu Rongfei sa entertainment world. Sa tingin niya ito raw ay napakadali lang kay Miss Xinru. Kumuha raw ito ng atensyon gaya ng ulap. Nagtanong si Miss Xinru kung seryoso ba ito. Of course, tugon ni Chen Fan, maaari na raw itong umalis ngayon, sasabihan niya raw si Director Nie na wag itong galawin. Umahan na si Miss Xinru sa kama, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay ay nasa entertainment business din si Shu Rongfei. Hindi niya alam kung gaano karaming problema ang pinagdaanan nito, ayaw niya raw itong mag-suffer uli. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang office, kung saan napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na oras na upang maghanap siya ng agent na magagamit niya upang mag-take over sa mga duties niya sa Xing Group nang biglang dumating si Mr. Kui at Xing Anpi. Master Chen, sambit ni Mr. Kui, narito na raw yung taong sinabi nito, at nagtanong naman si Xing Anpi kay Chen Fan kung ano ang magagawa niya para rito. Sumagot si Chen Fan na naghahanap siya ng isang trust agent para sa Xing Group. Agent, patanong na sambit naman ni Xing Anpi, at idinagdag ni Chen Fan na oo, kailangan niya ng agent dahil hindi niya maaaring mamanage ang Xing Group sa lahat ng oras, kaya kung wala siyang mahahanap na agent ibebenta niya na lang ang Xing Group na siya namang ikinagulantang ni Xing Anpi. Wag Master Chen, pakiusap niya, ang Xing Group daw ay ilang henerasyon ng pinapatakbo ng Xing family. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, tulungan siya nitong maghanap ng agent na magha-handle sa Xing Group. Mayroon daw ba itong maipapayo? Ito ay sambit ni Xing Anpi at idinagdag sa kanyang isip na gusto niya raw sanang mag-volunteer, ngunit tiyak na ito ay hindi papayag. Alam nitong siya ay isa lamang ordinaryong tao. Kaya sinabi niya kay Chen Fan na ano raw ba kaya kung yung tatlong main people ng Xing family na sina Xing Haomin,
Ngunit agad na sumabat si Chen Fan, ang mga matatanda raw ay walang ability, wag na nitong ituloy pa. Sinabi ni Xing Anpi na kung ganun ano raw ba kaya kung ang kanyang uncle Xing Haochang na lang ito raw ang nag-lead sa Xing Group sa nagdaang mga buwan, subalit hindi rin ito tinanggap ni Chen Fan. Nagbigay pa ng ilang mga suggestions si Xing Anpi, ngunit ni-reject lang din ni Chen Fan ang mga ito, hanggang sa ang isinadjust na ni Xing Anpi ay si Miss Xing Anki. Sinabi ni Chen Fan na ang behavior ng babaeng iyon ay hindi maganda, iyon daw ay napaka-ambitious. Tumingin sa profile ng ngayoy matanda ng si Miss Xing Anki, may naisip si Chen Fan, well mukhang maaaring ito raw ay ang pinaka-suitable. Base sa impormasyon na narito, ito ay inline sa gusto niyang mangyari. Mayroong maraming mga mistresses si Xing Haochang at pagkatapos ng pangyayaring yun ay itinakwil si Miss Xing ng kanyang ama at ng buong Xing family. Sa kanya isinisi ang lahat ng nangyari. Pinalayas siya sa mansion ng Xing family kaya tumira siya sa bahay ng kanyang nobyo. Ganun pa man ang nobyo nito ay mayroong maraming mga babae kaya umalis din agad doon si Miss Xing at lumipat sa bahay ng kanyang kaibigan. Base sa impormasyon na ito na sa malalang kalagayan na si Miss Xing ngayon o higit pa, dati ito ay ang lady ng Xing family ng gang daw, ngunit ngayon ito ay nahulog na sa abyss. Kaya kapag tinulungan niya ito ngayon, madali niya na lang itong makokontrol, bibigyan niya ito ng chance na umangat uli. Sinabi ni Xing Anpi na ngunit si Miss Xing ay isa na lang dong matandang babae ngayon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang bagay na gagawin niya ay hindi isang bagay na maiintindihan nito. Xing Anki sigaw ng isang babae sa isang office, magtrabaho daw ito hanggang mamayang gabi. Yes ma'am, tugon naman ni Miss Xing. Napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahang sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, ang makakasuporta lang sa kanya ay ang artistic design ability na natutunan niya abroad. Xing Anki sigaw uli ng babae na siyang nagpa-flinch kay Miss Xing, gumawa raw ito ng magandang picture, wag siya nitong i-disappoint. Hindi na ito ang lady ng Xing family ngayon kaya kapag hindi nito ginawa ng maayos ang kanyang trabaho lumayas na ito rito nang biglang dumating si Chen Fan. Napalingon ang babae at nagtanong sa manager kung sino ang taong ito. Sumagot ang manager na ito ay si Mr. Chen Baixuan. Makikita ang reaksyon ng babae. Ano sambit naman ni Miss Xing sa kanyang isip, pumunta raw ba ito rito upang pagtawanan siya. Nung una kinasuklaman niya raw ito dahil sa ginawa nito sa kanyang, ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari at mga na-experience niya, hindi niya na ito kinasusuklaman. Kung hindi dahil kay Chen Fan, hindi niya raw makikita ang tunay na kulay ng mga taong nakapalibot sa kanya. Nang biglang sinabi ni Chen Fan na kailangan niya ng tao na magmamanage sa buong Xing Group para sa kanya. Matutulungan daw ba siya nito na siya namang labis na ikinagulat ni Miss Xing? Idinagdag ni Chen Fan na hindi lang sa iluluklok niya ito sa kapangyarihan, re-restore niya rin daw ang beauty nito. Nagtanong si Miss Xing kung ano ang hinihingi nitong kapalit. Loyalty, tugon naman ni Chen Fan. Absolute loyalty? Kung ganon I'll do it, tugon naman ni Miss Xing. Good sambit ni Chen Fan sabay cast ng Yimo skill at itinuon kay Miss Xing. Makikitang bumalik na si Miss Xing sa kanyang youth. Mapapansin ding iba na ang kulay ng buhok nito, at mas lalo pa itong gumanda. Makalipas ang 3 araw ay lumipat ang eksena sa Xing Building Meeting Room, kung saan nagkakaroon ng meeting ang mga shareholders ng Xing Group. Ang takbo ng meeting ay ganito, although hindi raw sila magtatangkang chase out si Chen Fan sa posisyon nito bilang director, maaari naman daw silang lumaban para sa ilang mga posisyon, ngunit nagulat sila nang biglang pumasok si Miss Xing, at dito ay ini-announce ni Miss Xing na kakasign lang daw ni Mr. Chen ng letter of assignment, at siya ay ang itinalaga nito bilang assistant director. Siya ang magsisilbing acting director habang wala si Mr. Chen, at siya rin ang inirekomenda nito na kumuha sa posisyon na CEO ng Xing Group. Ano, may objections daw ba sila? At makikita ang iba't ibang reaksyon ng kanyang mga kamag-anak. Sa kabilang dako naman ay sinuri ni Chen Fan ang lahat ng mga items na naipon niya mula nung dumating siya sa Guangdao. Kapag ipinagsama-sama niya raw ang lahat ng ito ay sapat na kahit na mag-set up pa siya ng ilang Qinglong formation. Ang nakuha niya rito ay nothing less sa nakuha niya sa Medicine Valley. Oras na raw upang bumalik siya sa Jinling nang biglang dumating si Miss Xing at nagbigay ng tsaa. Tinanggap naman ito ni Chen Fan at nagsabing kaya na raw itong gawin ng mga servants, hindi na kailangang gawin pa ito ni Miss Xing, kinuha niya raw ito upang mag-manage sa Xing Group. Ngunit sumagot lang si Miss Xing na sinabihan raw siya nitong kailangan niya ang absolute loyalty.
kaya nung sandali pa lang daw na yon ay master niya na ito. Idinagdag sa kanyang isip na ito raw ay ang teenager na kumaladkad sa kanya patungo sa impyerno, iniwan siya ng lahat, ngunit ito rin ay ang humila sa kanya patungo sa kalangitan at ni-restore ang kanyang beauty upang mag-manage sa $1 billion company. Sinabi ni Chen Fan na ilang araw mula ngayon ay babalik na siya sa Jinling, tawagan lang siya nito kung mayroong anumang mangyari. Dahil since ito ay ang kanyang slave, walang ibang maaaring manakit kay Miss Zing kundi siya lang. Yes sir, tugon naman ni Miss Zing at lumipat ang eksena sa Chiang Mai, Thailand, Chinatown. At sa loob ng isang temple, makikitang nagmi-meditate ang isang monk nang biglang dumating si Alaudi na isa sa mga pinakatanyag na ancient Muay Thai expert sa Thailand. Teacher, sambit niya si Zhou Daoji raw ay patay na. Ang monk namang ito ay si Dashawa Kunlong, isang black magic master, isa sa mga pinakamalalakas na magic master sa buong Southeast Asia. Tumayo siya sabay release ng Chi. 30 years ago siya raw ay pumunta sa Guangdao upang kunin ang piraso ng lupain na mayaman sa Chi energy, ngunit ito raw ay nilock ni Zhou Daoji gamit ang lockdown Jiulong formation. Kaya bumalik siya rito upang mag-train ng husto, hanggang sa na-master niya ang Divine Single Eye skill. 20 years ago bumalik uli siya sa Guangdao upang muling i-challenge si Zhou Daoji. Ganun pa man, kahit na halos magkapantay na sila ng abilities ni Zhou Daoji, wala pa rin siyang kumpiyansa na siya ay mananalo, lalo na at nakapag-set up na si Zhou Daoji ng formation sa buong Jiulong Mountain, kaya bumalik uli siya rito. Sa nagdaang 20 taon hindi siya tumigil sa kanyang training, sa ngayon ang kanyang skills ay nag-improve na ng husto. Ganun pa man, hindi niya ini-expect na ito ay mamamatay ngayong nakahanap na siya ng paraan kung papaano wawasakin ang Jiulong formation nito. Pinag-ensayo siya nito rito sa loob ng 30 taon tapos ngayon namatay lang ito. Hindi raw ba't ang ibig sabihin lang nun sayang lang ang 30 taon ng kanyang buhay? Teacher, sambit ni Alaudi at nagtanong naman si Master Kunlong kung sino ang pumatay kay Master Zhou. Sumagot si Alaudi na ito ay isang martial grandmaster mula sa Huaxia na nagngangalang Chen Baixuan. Chen Baixuan, sambit ni Master Kunlong, hindi niya pa raw naririnig ang pangalang ito, at sinabi naman ni Alaudi na ito ay isang bagong expert, at naging prominent lang daw ito sa taong ito. Pinatay rin ito si Lei Chenjo at ayon sa sabi-sabi, ang Chen Baixuan na ito ay nagko-cultivate ng parehong Thao at martial arts. Sambit ni Master Kunlong, sinabi ni Alaudi na ngunit hindi raw ba't para sa kanilang mga martial experts ang pinupursu lang nila ay ang pagmaster sa isang skill, hindi raw ba't ang taong yun ay masyadong lumalayo sa convention at maaaring magkaroon ng serious mistakes dahil sa distraction. Sumagot si Master Kunlong na hindi raw nito naiintindihan, ang martial arts ay madali sa simula ngunit napakahirap na mag-advance, kaya mas madali raw na magsimula sa martial arts kaysa sa Thao. Higit na mas maraming mga martial masters kumpara sa mga Thao masters, however ang Thao ay napakahirap sa simula ngunit madali lang na mag-advance. Therefore hindi ganoon karami ang mga Thao masters ngunit halos kabuuan sa mga ito ay naabot na ang peak. Kapag ang isang martial expert ay gustong makapasok sa immortal stage, naghahanap sila ng paraan sa Thao, at ganoon din naman para sa mga Thao experts. At sa immortal stage ay wala ng differentiation sa pagitan ng martial arts at Thao. At since nagawa rong mapatay ng Chen Baixuan na yun si Zhou Daoji sa ilalim ng Jiulong formation nito, tiyak na ang martial arts skills at mental skills nito ay kapantay niya. Sambit ni Alaudi nang biglang lumapit ang isang priestess, Master, sambit nito, ito raw ay gustong imit ng Long family ng Guangdao. Sambit naman ni Master Kunlong, mukhang hindi na raw makapaghintay pa ang mga big families ng Guangdao. Let's go, Alaudi, sambit niya. Naghintay raw siya sa loob ng 30 taon, sa wakas mayroon ng dumating na oportunidad at idinagdag sa kanyang isip na sa pagkakataong ito ay gagawin niyang entablado ng kanilang Lone Dragon Line ang Guangdao. Teacher, sambit naman ni Alaudi, dumating na raw ang opportunity na matagal na nitong hinihintay, ngunit ano raw ba ang gagawin nila kay Chen Baixuan? Sumagot si Master Kunlong na wag itong mag-alala dahil ang level of cultivation ay level of cultivation at ang battle ay battle. Maaaring hindi niya raw mapapatay ang Chen Baixuan na iyon, ngunit kumpiyansa siyang matatalo niya ito.
Long family sambit naman ni Chen Fan sa isang dako mukhang kailangan niya raw munang bisitahin ang Long family bago siya umalis dito sa Guangdao dahil mukhang ang pagkamatay ng Nia Shunchen na iyon ay hindi pa sapat upang ma-restrain ang mga greedy na mga upper class family na ito. Ang mga materials para sa Qinglong formation ay nasa kanyang special tool na lahat. Ang Zing Group ay pinapatakbo na ngayon ni Miss Zing kaya magmula sa araw na ito, dapat wala na rong kahit sino man dito sa Guangdao ang mga ngahas na mag-provoke sa kanya. Sa mansion naman ng Long family, ay makikitang nakarating na sina Master Kunlong at Alaudi. Ang matandang ito naman na sumalubong sa kanila ay si Long Jiangxing, ang old master ng Long family, isang billionaire ng Guangdao. It's an honor bungad ni Mr. Long Jiangxing, isang karangalan daw na pumunta ito rito sa Long family mula pa sa Thailand. Nagbow si Master Kunlong at nagsabing tawagin na lang siya nitong Kunlong, at sinabi naman ni Mr. Long na ito raw ay napaka-humble. Napasabi si Master Kunlong sa kanyang isip na upang makabuo ng influence dito at ma-expand ang kanyang sect kailangan niyang i-maintain ang kanyang relationship sa mga upper class men. Nagtanong si Mr. Long kung papaano nito binabalak na i-deal si Chen Baixuan at sumagot naman si Master Kunlong na masyado itong nag-o-overthink. Si Chen Baixuan daw ay isa lamang young man. Maaaring ito raw ay malakas ngunit hindi nito alam kung papaano gagamitin ang kanyang kapangyarihan. Kung siya raw ang nasa posisyon nito ay harapan niyang hahamunin si Zhou Daoji at itatrato ng mas maayos ang Zing family. Ngunit ang batang iyon daw ay napaka-rash, binasag nito ang rules kaya ngayon ito ay ino-ostracized ng buong upper class society kaya kahit na gaano pa raw ito kalakas wala na ring silbi. Makes sense tugon ni Mr. Long, tama dagdag naman ang isa pa ang peace daw ay mayroong kaakibat na prosperity. Sinabi ni Mr. Long na iyon daw ang dahilan kung bakit nagpadala siya ng invitation kay Master Kunlong sa Thailand. Don't worry old master tugon naman ni Master Kunlong since nandito na raw siya, malaki raw ang kanyang kumpiyansa na matatalo niya si Chen Baixuan. Kaya pakiusap tulungan daw siya nitong magpadala ng challenge invitation kay Chen Baixuan. 10 araw mula ngayon sila ay maglalaban sa kabundukan ng Jiulong. Sa battle na ito ay magkakaroon lang sila ng fight to win, hindi fight to death at ang matatalo ay lalayas mula sa Guangdao. Okay pasigaw na tugon naman ni Mr. Long pagdating ng araw ng laban ang lahat ng rich community ng Guangdao ay pupunta upang masaksihan ang kapangyarihan ni Master Kunlong at kung ito ang mananalo, ang status nito sa Guangdao ay magiging stable. Idinagdag ng isa na si Chen Baixuan ay isa lamang hamak na teenager wala itong panama kay Master Kunlong nang biglang dumating si Chen Fan at nagtanong kung siya ba ang pinag-uusapan nila na siya namang ikinabigla ng lahat. Agad na humarang si Alaudi, nagtanong kung sino ito pinagpawisan, bakit wala raw siyang nararamdamang sense of cultivation mula sa taong ito ngunit mayroon siyang matinding nararamdaman na magiging katapusan niya na kapag hinarap niya ito. Sinabi ng isa na ito ay si Chen Baixuan at Chen Baixuan sambit ni Alaudi, hasambit naman ni Chen Fan sabay angat sa kanyang isang kamay ang pangalan niya raw ay hindi isang bagay na maaari lang nilang banggitin ng basta-basta sabay release ng grappling hand technique. Good mabuting nandito ka na sambit naman ni Alaudi sabay perform ng fighting stance. Umatras ng bahagya at nagpakawala ng Chakravarti punch technique at napasabi naman si Master Kunlong sa kanyang isip na ang atake ito ni Alaudi ay kayang magpabagsak ng isang Grandmaster na naabot na ang peak. Sa sandaling umiwas si Chen Baixuan magkakast daw siya ng spell at magpapakawala ng surprise attack. Hagulat na sambit naman ng mga Long family members ang atakeng ito raw ay napakalakas so ganito raw ba ang kapangyarihan ng isang expert? Si Alaudi ay napakalakas paano pa raw kaya si Master Kunlong? Ganun pa man nagulantang si Alaudi nang biglang nag-blink si Chen Fan at inilapat ang kamay sa kanyang ulo, nag-exert ng puwersa, at inihampas sa sahig na siyang ikinagulantang ng lahat. Makikita ang reaksyon ni Master Kunlong paano raw ito naging posible, ngayon naiintindihan niya na raw kung paano natalo si Zhou Daoji sa taong ito. Sa napakalakas na physical body na mayroon ito, ang mga magic tools at mga formations ay magsisilbing laruan lang sa taong ito. Nagtanong si Chen Fan kung bakit nilalabanan siya ng kid na ito ng bare-handed at hindi gumagamit ng tools. Sinabi niya kay Master Kunlong na hindi raw ba't sinabi nitong gusto siya nitong e-challenge.
hindi na raw kailangang maghintay pa sila ng 10 araw, gawin na nila ito ngayon dito mismo. Kung mahaharang nito ang kahit na isang suntok lang na magmumula sa kanya, siya raw ay aalis dito sa Guangdao. Nag-release naman ng chi si Master Kunlong at nagsabing hindi na kailangang sumuntok pa ito, inactivate ang kanyang Divine Eye skill at nagpakawala. Napasabi sa kanyang isip na ito raw ay ang Lone Eye skill na ininsayo niya ng husto sa loob ng 30 taon. Bukod sa mga experts na naabot na ang immortal stage, walang sino man ang mayroong kakayahang tanggapin ang atakeng ito. Ganun pa man, ngumisi lang si Chen Fan at nagsabing yung isa ay sinubukang makipag-compete sa kanyang physical body habang ang isang ito gustong makipaglaban sa kanyang mental strength. Nag-release ng isang mental technique si Chen Fan at sinalubong ang atake ni Master Kunlong. Nagsalubong ang kanilang atake at nagkaroon ng pagsabog. Nagpatuloy sa pagpapakawala si Master Kunlong hanggang sa mayroong tumagos mula sa atake ni Chen Fan na siyang nagpatamba sa kanya. Dumugo ang kanyang Divine Eye at napatanong kung paano ito naging ganito kalakas, ngunit sumagot lang si Chen Fan na sadyang ito lang ay napakahina. Napaluhod ang mga members ng Long family, lumingon si Chen Fan sa mga ito at nagsabing sa hinaharap kapag mayroon pang problemang dumating sa Zing Group isisisi niya raw sa kanila ang lahat at kung ang Zing family ay nag-fold, wipe out niya ang buong Long family. Please be assured Mr. Chen, tugon naman ni Mr. Long, hindi niya raw hahayaang mayroong mangyayaring ganoon sa Zing family. Yumukod naman si Master Long at sumigaw na siya ay nagkamali sa pag-underestimate kay Master Chen. Pakiusap, spare daw nito ang buhay niya. Pakiusap, gawin daw siya nitong disciple, susundin niya ang lahat ng ipag-uutos nito, at kapag siya ay nag-betray ang kanyang buong kaluluwa ay mawawasak. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na tiyak na tatupa rin ng Long family ang kanilang promise hanggang sa makahanap ang mga ito ng paraan kung papaano siya ididil, ang mga mortal na ito ay magiging respectful sa kanya. Si Kunlong ay medyo mahirap na idil ngunit hindi niya raw ito maaaring patayin, mas maigi raw na kontrolin niya ito. Kunlong sambit niya yes agad namang tugon nito. Sinabi ni Chen Fan na since gusto nitong maging kanyang slave, kailangan nitong malaman na mayroon siyang sariling mga patakaran. Sumagot si Master Kunlong na nagtataka raw siya sa kung ano ang mga patakarang ito ni Immortal Master Chen, at napatanong sa kanyang isip kung hindi ba ito kumbinsido sa kanyang humble attitude. Sinabi ni Chen Fan na once na ito ay nasa ilalim na ng kanyang sect, ang buhay at kamatayan nito ay nasa kanyang mga kamay na. I understand, tugon naman ni Master Kunlong at idinagdag sa kanyang isip na hanggat umalis lang daw siya at hindi na muling tumapak pa rito sa Guangdao wala na itong magagawa, kapag kahinabol siya nito haharapin nito ang mga armadong army. Ganun pa man napa-flinch siya nang sinabi ni Chen Fan na walang guarantee kung ang lahat ay nakasalalay lang sa kataga-sabay perform ng isang teknik, gumawa raw sila ng kasunduan. Nagsummon siya ng talisman at ibinaon sa ulo ni Master Kunlong na siyang labis nitong ikinabigla. Sinabi ni Chen Fan na ito ay ang Bind of the Soul, magmula ngayon once na i-disobey nito ang kanyang mga orders kahit na gaano pa man ito kalayo, kayang-kaya niyang durugan ng pinong-pino ang kaluluwa nito. Ano gulat na sambit naman ni Master Kunlong at naramdaman ang epekto ng teknik. Ang ibig sabihin daw ba nito talagang ang buhay niya ay nasa mga kamay na ni Chen Fan ngayon. Sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala dahil hanggat hindi lang siya nito betray hindi niya ito papatayin since ito raw ay quite a genius at nagawa nitong makamaster ng isang mental skill. Yes Master, tugon ni Master Kunlong at inilabas ni Chen Fan ang kanyang special gourd, kumuha ng pil mula rito at pinakunsam kay Master Kunlong. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng reaction ang katawan ni Master Kunlong, at bamuka ng mas malaki ang kanyang Divine Eye. Sinabi ni Chen Fan na ang ibinigay niya ay ang Soul Rebuilding Pill, nakakatulong ito upang strengthen at nourish ang soul. Kaya ngayon kahit na mamatay pa ang physical na katawan nito, ang pill na ito ay makakatulong upang mag-materialize ang kanyang kaluluwa at makakapagpatuloy sa pag-cultivate at nagpasalamat naman si Master Kunlong. Sinabi ni Chen Fan sa Long family na pag-alis niya rito sa Guangdao ay may iwan si Kunlong upang protektahan ang Zing Group at si Zing Anki habang ang Long family naman ay magpo-provide ng funds at mangungulekta ng lahat ng uri ng mga materials. Siyempre ang pag-provide nila ng funds ay mayroong kapalit, once na handa na ang Dongshan base,
ang Long family ay magkakaroon ng share sa catalyzing serum na mapoproduce. Bukod pa doon ang Long family ay magkakaroon din ng rights na makapagbenta ng Cloudy Spiritual Spring overseas. Natuwa naman ang Long family nang marinig ito at idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na tiyak na malapit na rong matapos ang production ng catalyzing serum. At, makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa Future Life Science Laboratory ng Jinling University. Nagtanong si Chen Fan kay Teacher Zhou kung ito na ba ang Serum 1 at idinagdag sa kanyang isip na although ito raw ay wala pa sa 1/10,000th ng Cloudy Spiritual Spring, ito raw ay maaari ng i-mass produce. Sinabi niyang maaari na nila itong i-mass produce, na siya namang ikinatuwa ni Teacher Zhou, Vice Headmaster, at ng iba pa. May kinuhang papel si Teacher Zhou. Professor Chen sambit niya definitely ito na raw ay ang greatest invention sa history ng biology, at nagtanong naman ang isang babae kung ano ang ipapangalan nila sa product na ito. Pangalan patanong na sambit ni Chen Fan at nag-isip kung ganun tatawagan daw nila itong life serum. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang dragon formation sa Dongshan base ay binibuild na ng mabilisan. Once na ito ay makumplito maaari na siyang magsimulang magtanim ng mga spiritual plants ngunit bago yun, at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan kasama ni Chen Fan si Qiyong. Sinabi ni Qiyong na ang tagal daw nito doon sa Gangdao, gustong-gusto na raw itong makasama ng kanyang mga magulang sa isang meal. Kaya mamayang gabi iniimbitahan daw siya ng mga ito na magkaroon ng simpleng hapunan sa kanilang bahay. Hasambit naman ni Chen Fan gusto na raw ba siyang makita ng kanyang mother-in-law. Anong mother-in-law? Sambit naman ni Qiyong sabay suntok sa dibdib ni Chen Fan, go easy on me, tugon naman ang ating bida. Alright tama ng taltalan sambit ni Qiyong at nagsabing pagbalik nito rito mamayang gabi wag nitong kalimutang magdala ng ilang mga prutas bilang good manners. Okay got it, tugon ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na mukhang hindi niya na may iwasang imit ang ina ni Qiyong na si Sususo, ang babaeng naghiwalay sa kanila ni Qiyong sa kanyang nakaraang buhay. Ganun pa man sa ngayon wala na siyang pakialam patungkol sa nangyari sa kanyang nakaraang buhay, dahil sa timeline na ito ay hindi na siya nito mapipigilan paano man ang mangyari at pagsapit ng hapon ay bumalik na nga si Chen Fan sa bahay ng Fang family. Pagpasok niya sa loob ay binati niya si Aunt Su, at inutusan nito si Qiyong na maghanda ng tsaa dahil mayroon pang ilang mga dishes na kailangan niyang lutuin. Maghintay daw muna sila saglit at sumang-ayon naman agad si Qiyong. Umupo sa sopa si Chen Fan habang pinagmamasdang naghahanda ng tsaa si Qiyong. Ano sambit ni Qiyong? Ano raw ang tinitingin-tingin nito? Ano gina-judge daw ba siya nito dahil hindi siya marunong magluto? Natugon naman ni Chen Fan ayos lang daw yun. At makalipas ang ilang sandali ay kumain na sila. Sinabi ni Chen Fan na isang bliss daw na makakain siya ng meal na inihanda ni Aunt Su. Ngunit sumagot lang si Aunt Su na ang Uncle Fang nito ay palaging wala. Napakabihira lang nito kung umuwi. Siya nga raw pala narinig niya mula kay Qiyong na ang ina nito ay siya ng director ng Chen Group ngayon. Kung mayroong pagkakataon bumalik daw ito rito kasama ang kanyang ina, matagal-tagal na raw mula nang magkaroon ng meal nang magkasama ang mga family nila. Sure Aunt Su, tugon naman ni Chen Fan at nagpatuloy na sila sa pagkain. Makalipas ang ilang sandali ay inihatid ni Qiyong si Chen Fan sa labas. At dito ay tinanong niya si Qiyong kung sa tingin ba nito gusto siya ni Aunt Su. Hasambit ni Qiyong bakit niya raw ito tinatanong, at sumagot si Chen Fan na kung hindi siya gusto ng ina nito hindi niya ito maaaring pakasalan. Hindi raw ba na siya namang naging dahilan upang matigilan si Qiyong. Fan sambit niya siya raw ang anak nito ngunit hindi niya raw alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng kanyang ina. Don't worry, sambit ni Chen Fan sabay lapat ng kanyang kamay sa balikat ni Qiyong. Hindi na raw mahalaga kung gusto siya o hindi ng ina nito, hindi raw siya susuko. Napatingin si Qiyong kay Chen Fan, at sumandal sa balikat nito at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na bumalik siya 500 taon mula sa nakaraan para lamang sa sandaling ito, sa kanyang nakaraang buhay na wala si Qiyong sa kanya, kaya sa pagkakataong ito hindi niya nahahayaang maulit pa ang pangyayaring iyon.